Hindi na ako nakatiis at tinawagan na si Astro kanina pero hindi ko naman sinabi sa kanya ang kalagayan ko. Secret pa rin yung sasabihin ko sa kanya bukas kapag nakauwi na siya. Nakalabas na rin pala ako ng ospital dahil okay na daw ako at gusto ko na rin talagang lumabas. Ngayon nandito ako sa park na malapit sa street namin at nagpapahangin. Minsan ko lang nailabas no ng mga bata. Kamusta na kaya sila? Okay lang ba sila? Nakakakain ba sila ng maayos? Nakakatulog ng maayos? Napahawak ako sa tiyan ko. Naku baby, sure ako na kapag nalaman ng ate Ingrid at Kuya Jordan mo na lumalaki ka sa tiyan ko ay magugulat at saka ma-excite ang mga yun. Lalong-lalo ng ate Ingrid mo. Excited na daw siya na may makakalarong cute na baby. Lumapit ako sa isang street food vendor at bumili na isang distilled water na malamig. Medyo naiinitan na kasi ako. Umupo muna ako sa isa sa mga benches at uminom ng tubig. Mula sa malayo may namataan akong isang babae. Nakasuot ng fitted dress na kulay red. Mamula-mula ang labi nito at naka-sunglasses pa, parang model. Maya-maya pa malapit ito sa akin. Akala ko itidiretso to pero nagulat ako nang tumingin to sa akin sabay hinto. Napahawak ako sa tiyan ko at nagtatanong na tumingin sa kanya. Are you Miss Agatha Bueno? Tanong nito sa akin. Dalig-dali naman akong tumango at binitiwan ang tiyan ko. Ikaw po si? I'm Ryan Anderson. Nice meeting you, Agatha. Inabot niya sa akin ang kamay niya, kaya agad ko rin tong inabot. Hindi ko siya kilala pero magaan ang loob ko sa kanya. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Tanong ko habang hinahagod ng tingin ng kabuuan niya. Grabe, ganda naman this girl. Please take a seat, Agatha. I need to tell you something about your twin, si Ingrid at Jordan. Biglang nag-switch ang mood ko sa good mood into bad mood. At ano naman ang kailangan itong sabihin tungkol sa mga nawawala kong anak? May alam ka ba tungkol sa kanila? Nagdududa kong tanong. Yumuko siya at kinuha ang kamay ko. I guess you don't know anything about me and how my dad ended up kidnapping your two kids. Nanlaki ang mga mata ko at dali-daling hinawakan siya sa braso. Anong sinabi mo? Ang daddy mong kumidnap sa mga anak namin ni Astro? Malungkot nang umiti ito. Inilis niya ng mahinahon ang kamay ko sa braso niya at hinawakan to. Agatha, I know my dad caused a huge trouble in your company, but please hear me first. Kumalma ako at hinayaan to magsalita. Alam ko at nararamdaman ko na mabait si Ryan at makikita ko rin sa kanya ang kabaitan niya. Tinitigan niya ako na para bang sising-sisi siya. My dad is a businessman, Agatha. He knows Astro for being a successful businessman. He adores him so much and so I do. I know I'm such a brat. I wish to have Astro. I wish to know him better and be part of his life. I demanded Dad about my hopeful desire. He, as my dad, promised na gagawin niyang lahat para maging akin si Astro. Aagawin ko sana ang kamay ko dahil sa mga narinig ko sa kanya, pero hinawakan niya to na mas mahigpit. I do not know that my dad has also a desire of owning Astro Mall and renovate it to make it into a casino. If that will happen, alam ni Dad, dadayuin ang casino niya for people may think that he and Astro are together in that casino. But Astro refuses to sell his mall. And when Dad heard that Astro is in love, pinasundan niya ito and found out about you and your twin kids, as Astro's children also. I'm sorry to say this, but after he found it, pinakidnap niya ang mga anak ninyo. He even asked Astro to marry me and sell his mall in order to get back your kids. Natahimik ako at hindi malaman ko ano ang magiging reaksyon. Dahil pala sa mag-amang to, kaya nawawala ang mga anak ko. Ang mga anak namin ni Astro. I'm sorry at ngayon ko lang to na ipagtapat. Honestly, kakarating ko lang galing abroad at ngayon ko lang nalaman kung nasa ang anak ninyo. I also saw Astro's interview at Flash Report. I'm so sorry, Agatha. I promise I will help you get back your children. Napahinga ako na malalim. At least alam ko na kung sino at masasabi ko kaagad to kay Astro. Pero bakit mo ginagawa to, Rian? Diba chance mo nang makuha ang boyfriend ko? Nabitawan niya ako at napayo ko. I realized that it's never worth it to have someone who doesn't even love you. And the worst part is nakuha mo lang dahil napilitan to. I saw how Astro's eyes twinkle and saddened when he's mentioning your children. It makes me sad, and I believe that I don't deserve Astro. I can't afford to have him tapos iiwan niya kayo. Ayoko maging masamang tao, Agatha. I don't want to be dad. This time, nakuha ko ni Rian. I salute her dahil lumaki siya ng tama.
I mean, ang daddy niya na pariwara, kumapit sa masamang gawain, pero si Rian napagtanto ang tama sa mali. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti sa kanya. Mapapatawad lang kita kapag nakuha na namin ulit ang mga bata. Please, Rian, help me. Kunin natin ang kambal. Ngumiti din ulit to sa akin at niyakap ako na mahigpit. Thank you so much, Agatha. I don't deserve to be forgiven, but you're giving me a chance. You're so good. Nagyakapan kami na ilang minuto, habang paminsan-minsan nagiging emosyonal. Rian? Umimani na to sa akin at nagtatanong na tumingin sa akin. Sure ka na bang okay lang ang mga anak ko doon? Nasaan ba sila? Pinunasan niya ang mga luha niya. Yes, I saw them and they're good. Maayos naman ang pakikitungo sa kanila ni Daddy. Agatha, my dad don't want to harm your kids. Ang gusto lang niya ay makuha ang gusto niya. I know it's wrong but I understand my dad. Kaya nga tinutulungan ko siyang itama ang pagkakamali niya. Diyos ko, mabuti naman. Thank you Lord at di mo pinabayaan ng mga anak namin ni Astro. Kating-kati na akong sabihin kay Astro ang lahat. Kulang na nga lang ata manghiram ako kay Rian ng cellphone para tawagan to eh. Kailan ko ba pwedeng makuha ang mga anak ko? Sasabihin ko kay Astro para sabay namin kunin? No. Hindi pwede, Agatha. Surely Astro will hurt my dad and I can't afford to lose him. He's my only family, Agatha. Tayong kukuha sa mga bata. I can easily get there dahil kilala ko na nagbabantay doon. I assure you, bukas na bukas, may uuwi mo na sila. But promise me one thing, Agatha. My dad will never get hurt. Napatango ako. I promise, Rian. A promise is a promise. Thank you, Agatha. I'm counting on you. Susunduin kita sa inyo bukas na 5:00. Ako maglalabas sa inyo doon. Day, sabihin mo na kasi sa akin, baka mapano ka pa, buntis ka pa naman. Hindi ko pinakinggan si Lori at patuloy pa rin sa pag-aayos. Any minute, darating na si Rian. Sinabi ko kay Lori na ililigtas ko ang anak ko at si Rian Anderson ang kasama ko. Nagulat siya nung una pero kalaunan sige na sa pagsasalita. Nakakainis ang ingay-ingay. Day, nag-aalala lang ako. Paano kapag di pa kayo nakauwi, dumating na si Sir Astro? Natigilan ako dahil sa sinabi nito. Oo nga, paano na lang kaya? Pero ang sabi ni Rian madali lang daw. Makakapasok naman ang sasakyan nito sa loob at hindi sila paghihinalaan. Lowry, makinig ka sa akin. Makukuha namin kagad ang mga bata, mabilis lang kami. Kapag natagalan kami, edi pagtakpan mo ako. Promise ko, hindi ako mapapahamak o ang baby namin ni Astro. Maya-maya pa ay narinig ko na ang beep ng sasakyan sa labas. Ngumiti ako kay Lowry at niyakap siya. Nandiyan na si Rian, Lur. Makakauwi namin ang kambal? Hindi ko na hinintay pa ang mga gustong sabihin ni Lori. Naglakad na ako palabas ng kwarto, lumabas ng bahay ng tuluyan. Gagawin ni Mama yung lahat, mga anak. Ililigtas ko kayo. Magkakasama na tayo. Agatha, let's go. Kinakabahan man, tumango ako at pumasok na sa loob ng sasakyan. Mahigit 2 oras din ang binyahe namin ni Lori. Pagdating sa isang malamansyon na medyo makalumang disenyo, huminto na si Rian. Pinatago niya ako sa backseat para kapag pinausap niya ang mga bantay, hindi ako makikita. Napahawak ako sa tiyan habang nagtatago. Konti na lang, baby. Makikita na natin ang kuya at ate mo. No, I forgot to call him last night. Bakit? Bawal bang pumasok? Just wanna talk to him. Hindi naman po, ma'am. Nagigpit lang po ng seguridad. That's good. But then again, I'm still your boss so I can easily get in, right? Oo naman po, ma'am. Pasok na po kayo. Maya-maya pa, umandam na naman ang sasakyan at huminto naman din kaagad. Hey, Agatha, are you fine there? I'm sorry, you need to hide there. Okay lang, Rian. Ano, pwede na bang pumasok? Gusto ko nang makita ang kambal. Tumingin siya sa akin at mukhang may sasabihin. Ganito, Agatha. You'll wait me upstairs kasi ibibigay kong susi ng kwarto ng kambal. After that, I'm going to find my dad so I could talk to him. Kapag napasok mo ng kwarto, ilabas mo na sila agad. Ipasok mo sa kotse ko at makalabas ko kayo. Is that clear? Napahinga ako na maluwag. I need to do this. Para kay Astro at sa kambal. Napahawak ako sa tiyan ko. Kapit ka lang, baby, ha? Mabilis lang to. Lumabas na kami riyan ng kotse. Minabuti kong hindi ako makita ng mga bantay. Todo ko sa pagyuko at paglinga para ma-sure na walang nakakita sa akin. Na makapasok na kami sa loob, agad akong naglakad sa hagdan, naghintay sa pagbabalik niya.
Bawat minutong lumilipas, sabay ng pamumuo ng pawis sa aking noo at ang kalabog ng puso ko dahil sa kaba. Sana naman makuha ko ng maayos ang kambal at di kami mabuko ng daddy niya. Rian. Pagkalipas na mahigit 10 minuto, bumalik na si Rian. Iniabot niya sa akin ang susi. Go, Agatha. Get your kids and stay inside my car. Napapikit ako sa saya at nagpasalamat sa Diyos noong inaabot ko ng susi. Salamat, Rian. Maraming salamat. Bulong ko habang naiiyak na tumingin sa kanya. Matapos noon, nagtungo na ako sa pangatlong kwarto. Dinikit ko muna ang tenga ko sa pinto pero wala naman akong naririnig na kung ano sa loob. Nandito ba talaga ang kambal? Sana naman. Nandito na si mamay, anak. Saad ko habang binubuksan ng pinto. Luminga muna ako bago tuluyang pumasok sa loob. Nasilaw ang mata ko dahil sa sinag ng araw. Noong naka-adjust na ang mga mata ko, nakita ko ang dalawa kong anak na tutulog sa kama. Ang daming nagkalat ng mga laruan sa paligid. Sobrang daming chocolate sa lamesa. Naiiyak na nilapitan ko ang dalawa. Hinaplos ang mga mukha nila. Noong napagtanto kong delikado pa rin ang buhay namin, agad kong ginising ang dalawa. Sabay nilang kinusot ang mga mata nila. Ingrid, Jordan, nandito na si mamay, uuwi na tayo. Miss na miss ko na kayo. Parang waterfalls na tumulo ang mga luha ko. Mamay, bakit ang tagal ninyo? Umiiyak na sa ni Jordan. Hinalikan ko ang noon nito at paulit-ulit na nagsorry. Si Ingrid naman umiyak na kalaunan dahil gusto na daw nitong umuwi. Oo mga anak, uuwi na tayo pero dapat behave lang kayo at wag mag-iingay, pwede ba yon? Tumango silang dalawa kaya't pinunasan ko na ang mga luha nila. Pinatayo ko na sila at maingat na inilapag sa sahig. Hinawakan ko ang mga kamay nila at patuloy pa rin ang pagtulo ng luha. Natatakot ako na baka mabuko kami ng daddy ni Rian at masaya ako dahil buhay at kasama ko na ang kambal ko. Binuksan ko ang pinto at muling hinawakan ang kamay ni Jordan. Nung wala naman akong naaaninag ng mga tao, dali-dali kong nilabas ang kambal. Dali-daling sinarado ang pintuan. Mamay, uuwi na po tayo. Hindi tayo magbababay kay Lolo. Natigilan ako dahil mukhang ang daddy ni Rian ang ibig sabihin ni Ingrid. Ingrid, huwag ka sabi magsalita, uuwi na tayo. Nakasimangot na pagsaway ni Jordan sa kambal. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kamay nila. Iniwan ko ang susi sa isang table at kinarga na si Ingrid. Mahihirapan kami sa paglalakad kapag hindi ko kinarga ang batang to. Kumikembot kasi kapag naglalakad. Inawakan ko na sa kamay si Jordan at nagtungo na kami sa labas ng bahay kung saan nakapark ang kotse ni Rian. Bubuksan ko na sana ang pinto nung nakarinig ako ng kalabog sa loob. Paglingon ko, nakatingin si Rian sa akin habang nanlalaki ang mga mata. Pinapasok ko na si Jordan at sinunod si Ingrid. Pasok na, Agatha. Pababa na si Daddy. Nahihintakotang saad ni Rian. Agad akong pumasok at yumuko sa loob ng backseat. Hindi kami nakaupo sa upuan ng kotse. Tinakpan ko ang bibig ni Ingrid habang sinasabihan ko si Jordan na tumahimik. Mabait naman na bata at hindi nag-ingay. Natagalan pa bago pumasok si Rian dahil may pahabol pa sa sinasabi ng daddy niya sa kanya. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang pagpasok ni Rian at ang paganda ng sasakyan. Tuluyan na kaming nakalabas ng mansyon. Nung malayo na kami sa bahay na iyon, ay pinakawalan ko na ang bibig ni Ingrid. Umupo na rin kami ng maayos. Tahimik lang ako dahil naririnig ko ang pagigpi ni Rian. Alam kong nasasaktan siya dahil tinraidor niya ang sarili niyang ama. Niyakap ko at paulit-ulit na hinalikan ng kambal ko. Hindi ko sila pinalis sa tabi ko at naiiyak na nagdasal sa Diyos at nagpasalamat. Nagpasalamat ako kay Rian noong inihinto niya kami sa tapat ng bahay. Di na to nagpasalita pa at nagpaharurot na paalis. Yay! Ang tagal mo kaming iniwan sa bahay ni Lolo, Mamay. Nagtatampong saad ni Ingrid. Tinitigan ko sila at yumuko para mayakap silang dalawa. Miss na miss ko na ang dalawang to at ngayon nakahinga ako na maluwag na malamang ligtas na sila. Darling, napalingon ako sa harapan ko na makita si Astro na puno ng luha ang mga mata. Naiiyak na tumingin sa amin. Darling, you came home with them. Naiiyak na lumapit si Astro sa mga bata. Nakita ko naman ang pagkalito sa mga mata niya. Lumapit din ako sa kanila at nakiyakap.
I love you, twin. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo but I swear, babawi ako. Lalong-lalo na magkakakapatid na kayo. We kissed them at tinarikan ako ni Astro sa noo. Naging matigas ang ulo mo, honey. Makakatikim ka talaga ng parusa mamaya. Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa ibinulong nito sa akin. Sinalubong ang kambal ng mga lola nila at lalo na ni Laurie na naluluhang niyakap ako. Sinumbong daw agad niya ako kay Astro nung dumating ito. May pinagalaw na daw na tauhan si Darling para samahan ng mga pulis at hulihin to. Nangako si Astro na gagawin ng lahat para makulong si Mr. Anderson. Nalulungkot nga ako para kay Rian, pero diba ang sinabi lang naman ito, mangako ko na hindi masasaktan ng daddy niya. Truly, hindi masasaktan ng daddy niya, panigurado. Pinasigurado ko to sa darling ko. Nang hapon din, lumipad kaming lahat gamit ang private plane ni Astro papunta sa Maynila. Gusto daw ng mommy ni Astro na makita mga bata. Naguguluhan ang mga bata at minsan di lumalapit kay Astro pero ng mga iilang oras lang yon. Pinaintindi ni Astro sa kambal na siya ang tatay nila. Kagaya ng classmates nila, meron at hatid sundo pa sila noong pasukan. Si Ingrid naman, todo ang kapit nung nalaman niyang tatay pala nila si Astro. Laking tuwa nito at tila hindi na gustong bumitaw kay Astro. Nakikita ko naman kay Astro na masaya ito. Natutuwa din ako na kahit sa gitna ng lahat ng nangyari, nandito pa rin si Astro at sinasamahan kami. Hi, wala na yata akong mahihiling pa. Mom, we're here. Nakangiting bungad ni Astro sa bahay nila. Sinalubong agad sila ng mommy ni Astro at nang nakasimangot na si Janice. Oh, is that my twin apos? Hello, sweetie, it's me, your Lola Rokita. Come here. Binaba ni Astro si Ingrid. Agad naman lumapit si Ingrid at nagmano. Tuwang-tuwa naman si Rokita. Walang mapagsidla ng tuwa niya. Sino ba namang hindi matutuwa sa mga bata? Kamukhang kamukha ang kanyang anak na si Astro. Sunod na lumapit si Jordan at nagmano sa kanyang lola at kumispa sa pisngi nito. Nagulat naman ang halos pamilya ni Agatha dahil sa pinakita ni Jordan. Mukhang gusto pala nito ang lola Rokita niya. Bumalik na si Ingrid sa papa niya at si Jordan sa mama niya. Umiti si Rosita nung nakasalubong niya ang mga tingin ni Agatha. Come inside, pasok kayo. Masaya namang pumasok ang lahat. Dito muna tutuloy si Agatha. Naiwan naman sa Mindanao si Melanie at Mario. Nagpaiwan ng mga to dahil hindi naman sila sanay sa Maynila. Habang si Laurie naman sumama sa kanila. Sa Luzon niya daw hahanapin ang dawan niya. In that evening, they talked like a family. Humingi ng tawad si Rokita sa harap ng lahat at masayang tinanggap si Agatha at ang kambal sa pamilya. Kasama ni Tita R. Oh ha? Upgraded na ang tawag ko sa kanya mula sa Madam, Tita na. Anyways, kasama niyang matulog sa kwarto niyang kambal. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil pinangako nitong bibilan niya ng laruan ng dalawa bukas. Mukhang hindi pala, magpapalibre pala ang kambal bukas. Hakot all they want, kumbaga. May-ari pa naman ang lola nila ng mall na papasyalan nila bukas. Habang si Mama at Laurie nagtabi sa isang guest room ni na Astro. Si Janice naman umuwi na. Mabuti naman ang pakikitungo nito sa harap naming lahat pero may nakikita pa rin akong pagkadismaya sa mga mata niya. Sobrang saya ko ng lahat sa pagitan ng pamilya namin at pamilya ni Astro ay okay na. Hindi pa nga namin nasasabi kay tita ang kalagayan ko. Siguradong mas matutuwa siya kapag nalaman niyang mas madadagdagan pa ang mga apo niya.